lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista. Ngunit, hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan. Lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa Kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati mo ng mga katabi natin, good afternoon. Alam ko ho, Biyernes ngayon, araw ng ating debosyon sa Pong Jesus Nazareno. Sandali lang ho. Yung mga kamay ninyo ay inyong hawakan, no? Alam ko na ang binabalak ninyo. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, nandito tayo, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pong Jesus Nazareno. At bilang tanda ng ating papurit pasasalamat, itaas natin ang ating dalawang kamay. Dalawang kamay nakataas. At ngayon ay isi-shake natin at sabihin natin, salamat sa Diyos. Ibaba ng tahimik. Kaya naman pala. Kaya naman pala ng walang ingay. Kaya naman pala natin magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos nang hindi maingay. Kung makikita ho ninyo ang ating altar, napakasimple. No? Ang ganda-ganda ng bulaklak lagi ng Quiapo. Ang ganda-ganda ng mga mantel ng altar ng Quiapo. Pero pag masdan ninyo ang altar ngayon, napakasimple. Pero merong isang dakilang bukod tangi at nangingibabaw. Isa lang, ang Pong Jesus Nazareno. At ito'y napakagandang paalala sa ating lahat, mga kapatid. Alam mo ninyo, matagal-tagal ako hindi nakapag-misa dito ng 3:00, no? Meron tayong bagong misyon ngayon, may pinagkatiwala sa atin ngayon, at ito po ay ang pagpapalaganap ng debosyon sa isang napakasimple, tahimik, as in tahimik, na santo. Si Saint Charbel Makhlouf. Siya ay isang Lebanese monk. Ako'y nagpunta ng Lebanon
Awa ho ng Diyos, bago nagbakbakan, nakabalik ho muna ako dito. Pero pinagdadasal ho natin sila doon sa Middle East. Hindi lang natin pinoproblema yung taas ng gasolina ngayon at langis. Kaya napakaluwag na ng kalsada. Wala nang gumagamit ng sasakyan. Pero hindi lamang yan ang pinoproblema natin. Dapat ang iniisip natin ay hindi lang yung paghihirap natin, kundi ang buhay ng mga kapatid nating naiipit sa bakbakan. Si Saint Charbel Macluf, napakasimple lamang ho. Siya ay hindi lamang mongha. Siya ay nag-ermitanyo. So halos buong buhay niya, hindi siya nagsasalita. Pero ngayon, libo-libong himala, pagpapagaling, ang ina-attribute, ang sinasabing dahil sa kanyang tulong. At yun ang atin ngayong bagong pananagutan at responsibilidad. Kaya nag-iikot kami ngayon ng relic ni Saint Charbel. Nandun siya ngayon sa Fatima, sa Bacood, Santa Mesa. Mamayang gabi ako magbimisa doon ng alas 6. Alam niyo si Saint Charbel, walang sinabi, wala siyang sinulat. Kaya nga ang ganda ng description, no fame, no writing, only God. Yun lang ang ipinagmamalaki niya. Yun lang ang pinagmumulan ng kung anumang kagalingan, ng kung anumang himala na sinasabing dahil sa Kanya. Kaya nga ang laging binabanggit, glory to God, sa Diyos ang papuri. Siya lamang ang dahilan ng lahat ng biyaya at himala sa buhay ng tao. Kaya napakaganda ngayong Kwaresma. Sa darating na linggo, makikita ho ninyo sa ilang mga simbahan, tatakpan na ang mga imahen, ang mga santo. Ano ang paalala? Walang aleluya, walang gloria, walang mga bulaklak. Isang magandang paalala sa atin na sa buhay natin, hindi laging nakasalalay sa palakasan, paramihan, pataasan, pagalingan ang ikadadakila ng buhay natin. There is greatness in silence. May kadakilaan sa katahimikan. At yun siguro ang dapat nating matutunan ngayon. Kaya nga sa ating ebanghelyo, magandang at sa unang pagbasa, ano yung pinapaalala sa atin ngayong Kwaresma, bago po dumating ang mahal na araw. Pakitanong nyo nga po yung katabi ninyo, pakitanong ang katabi ninyo, anong binabalak mo? Parang yata pinagbibintangan mo na, ulitin natin sa katabi ng malakas, anong binabalak mo? Yan ang pagnilayan natin. Alam nyo, araw-araw lahat tayo may mga pinaplano at binabalak sa buhay. Pagising mo pa lang sa umaga, ang tanong ng Diyos sa iyo, anong balak mo sa araw na ito? Hanggang ngayon ba, yung balak mo na matagal na ay meron ka pa rin? Yung pa rin ba ang binabalak mo ngayon, ang maghigante? Ang talunin ang mga kamag-anak mo? Ang balikan ang mga nang-away sa iyo? Hanggang ngayon ba ang binabalak mo ay maging mas higit kaysa sa mga katrabaho mo? Hanggang ngayon ba ang binabalak mo pa rin ay singilin ang mga taong may atraso sa iyo? Hanggang ngayon ba, yan pa rin ang balak mo? Kaya bago magmahal na araw, meron tayong kumpisalan. Napakaganda hong pagkakataon yon para linisin natin ng sarili natin sa masasamang balak na sinasabi ng unang pagbasa natin. Sinasabi ng masasama, tambangan natin ang mga matuwid. Ang gandang balak. Kasama ba tayo sa mga nagbabalak ng ganon? Kaya yung mga nakakarinig sa labas, kung binabalak mong mandaya, manloko, tayong mga nandito sa loob, kung binabalak mo pa ring manghamak, mangmaliit, may oras pa tayo. Pero tandaan ho natin, may kabaliktaran naman sa ebanghelyo natin. Alam ni Kristo, maraming nagbabalak ng masama sa Kanya. Kaya nga ang sabi, hindi sila dumaan sa Judea. Sapagkat maraming nagtatangka ng masama sa Kanya doon. Maraming gusto siyang patayin.
Pero anong tinuturo ni Kristo? Pag-alis ng kanyang mga alagad, eto na. Pumunta pa rin siya kung saan may mga taong nagbabalak ng masama sa kanya. Hinarap niya ang mga taong nag-iisip ng mali at masama sa kanya. Kaya maganda itong pagkakataon. Tanungin mo ang sarili mo, tumutupi ka na lang ba? Sumusuko ka na lang ba? Nagpapatalo ka na lang ba sa mga taong ang balak sa iyo ay mali at masama? O kaya nating tularan si Kristo na tatapatan natin ng kabutihan ang kasamaan? Natatapatan natin ng katotohanan ng kasinungalingan? Natatapatan natin ng pananampalataya ang paninira? Kaya ito ay magandang imbitasyon sa atin. Kanina ho, bago dito, nagmisa ho ako sa mga kabataang nakakulong. Ito ho yung tinatawag dati na RACS. Dito ho sa may City Hall. Nagmisa kami, nagpakumpisal ako sa mga kabataang nakakulong. Bago ako umalis, may isang binatilyo, nagtanong lang, Father, anong gagawin ko ho? Napaka-inosente. Yung mga nang-aaway ho sa akin napupuno lang naman po ako kaya ako gumagante. Nauna ho sila Ang mali, patulan mo ng mali, mas mali ka. Ang masama, patulan mo ng masama, mas masama ka. Ano pang pinagkaiba natin sa kanila kung tatapatan natin ang kamalian nila? Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, maraming tinanggal sa altar. Baka marami na rin tayong dapat tanggalin sa buhay natin. Lalong-lalo na ang mga mali at masamang binabalak natin. Lagi natin tatandaan, sa katahimikan, sa kasimplihan, may kadakilaan. Hindi lahat ng taong walang kibo ay talo. Lagi nating tatandaan, si Kristo sa Ebanghelyo, umalis nang hindi nila nakanti dahil hindi pa niya oras. Huwag mong pangungunahan ang buhay na binibigay pa ng Diyos sa iyo. Sa natatanging paraan at oras ng Diyos, itataas ka niya, igaganti ka niya, ililigtas ka niya. May kadakilaan, kaligtasan sa katahimikan. Ayusin natin ang mga binabalak natin. Amen.